Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Jake Paul kontra Michael Perry. 8 rounds of professional boxing. At ang unang pagdepensa ni Kusita Tanaka sa kanyang WBO dyan sa Super Flyweight Division kontra sa rank 12 ng WBO din na si Jonathan Rodriguez. Pareho ang pizza, Hulyo 20. Ngunit, magkaiba po ang dako na pagdadaosan sa laban. Kasi si Paul, siyempre sa Amerika, at si Tanaka naman, siyempre sa kanyang bansa sa Japan. Sa mga bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, at analysis. Na kung saan doon po lamang sa ating gagawing comparison, analysis, malaki po ang posibilidad na kayo po ay magkakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o mga galawan dahil yan po ating gagamitin naman na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po laban na padpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po napapasalamat sa inyong lahat. Wala pa no sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin ito. Simulan na natin dahil alam kong nabuburyong na kayo. Nakakaburyong kasi ang channel na ito mga lods. Okay. Jake Paul muna tayo at Perry. Itong si Perry mga lods na makalaban ni Jake Paul, veterano talaga ito sa mixed martial arts. At lumalaban ito sa bernacle. Ano ba yung bernacle? Yun yung sports mga lods na halos wala ng gloves. Brutal na labanan yan, bernacle. Samantala ito si Jake Paul, siyempre sikat na YouTuber. At napaulot sa boxing, ito na nga. Naging pro boxer na siya. Si Jake Paul may impresibo kartada po na 9 wins with 6 wins coming by way of knockout, may isang talo. At ang unang nakatalo nito ay ang kapatid ni Tyson Fury na si Tommy Fury. Height nito si Jake Paul 6'1", weight 76 inches, orthodox ang stance, ang count ratio 66%. Last fight, March 2, 2024, nakasagupan dito si Ryan Borland, panalo by first round technical knockout, ito si Jake Paul. Samantala, itong si Michael Perry naman po mga idol, sabi ko nga kanina, veterano ito sa mixed martial arts or sa UFC, ganyan. Sinuri ko kung ito ba'y dating lumalaban sa boxing, oo may record ito. Minsan na itong napalaban ng boxing noong 2015. Kumbaga, pro debut niya sa boxing noong 2015. Nakasagupan ito si Kenneth McNeil. Schedule for round, knockout sa unang laban si Michael Perry sa boxing. Saan ba nangangampanya si Perry? Kung sa UFC tayo, middleweight division, at doon sa boxing naman, which is yung kanyang noong 2015 pa, super middleweight division. At itong si Jake Paul naman sa cruiserweight division. Dito mga idol, sa height, reach, experience sa boxing, lamang si Jake Paul. Dahil dito sila magpangabot sa boxing eh. Kung doon sa UFC, malayong agwat naman nilang dalawa ni Jake Paul, logi si Jake Paul, kung doon sila magpangabot sa mixed martial arts. Sulimado si Jake Paul dito, walang duda. Oo. 60-40 ito mga lods. Okay, prediction ko dyan, Jake Paul, by knockout. Siguro 1-4. Mapatulog na yan ni Jake Paul. Kung sakaling di man magawa ni Jake Paul na may knockout sa buong 8 rounds yan, Jake Paul pa rin ang may malaking chance sa panalo sa puntusan. Dahil po si Jake Paul ay medyo bihasa na sa boxing at alam naman natin na yung stamina ni Jake Paul ay kayang umabot hanggang 8 rounds. Ngayon, katanungan nyo dito, posibleng katanungan ninyo, may chance bang manalo si Michael Perry? This is boxing, anything can happen.
alam naman natin na si Perry ay mataas ang knockout ratio doon po sa mixed martial arts. Na kung saan nga nagkaroon ito ng 14 wins doon sa mixed martial arts with 11 KOs with 8 losses. So mataas ang knockout ratio nito. Ang kailangan lang ni Michael Perry dito mga lods, ang matsambahan niya si Paul na matamaan ng solido sa panga or mapagkatawan. Yun lang yun. May chance manalo si Perry? Oo, may chance. By knockout din. Siguro pinakamatagal mga lods 1 to 4 din. So, first round hanggang 4 rounds din. Bakit? Kasi pagka humaba ang laban, aabot sa 8 rounds, may posibilidad na maubusan ng hangin o stamina si Michael Perry. Hindi ito sanay. Iba kasi ang disiplina sa boxing. Iba rin ang disiplina sa mixed martial arts. Kaya mga lods, tagili dito si Perry. Pero yun nga, ang pinakaano ni Perry dito ay makatama kay Paul. Pag nakatama ito ng isang suntok lang sa panga, yung solido, yung power punches na mapakawala ni Perry, ay may kalalagyan si Paul dyan. Kaya malaking dagok dito kay Paul pag na-knockout din siya dito. Which is may chance si Perry na makakakuha ng ganun. Siyempre, kahit iba ang disiplin nila, may mga technique itong si Perry na posible niyang mautakan, maisahan si Jake Paul. Kaya, ingat-ingat lang sa panig ni Jake Paul kasi pagka natalo siya dito, malaking dagok sa kanya yan. Ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan, which is ito ay original boxingero at championship. Kusita Tanaka kontra Jonathan Rodriguez. Mga lods, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabalang panig at unahin natin ang sa panig ng rank 12 sa WBO na si Jonathan Rodriguez. As a pro boxer, itong si Jonathan Rodriguez ay may impresibong kartada, 25 wins with 17 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. May edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 5 inches, reach 66.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 68%. Last fight, July 7, 2023, Israel Gonzalez. Nawi po sa split draw, 10 rounds ang kanilang bakbakan, tabla. Experience ni Jonathan Rodriguez, minsan na itong naging world title challenger. Sino nakalaban nito? Si Jerwin Angkahas noong 2021. Nahirapan din si Jerwin dito mga lods. Natatamaan din si Jerwin dito sa labanan na ito. Although panalo si Jerwin by unanimous decision, pero napakaganda po ng ipinakita nitong si Jonathan Rodriguez. Sino-sino pa nakalaban ni Jonathan Rodriguez na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. So, mga dating world title challenger din. Katulad ditong si Felipe Orcota, Israel Gonzalez, na dating world title challenger. Sa skills naman taglay-taglay ni Jonathan Rodriguez mga lods, boxer puncher ito. Malimit ang tinakikita sa pressure fighter style ito. Nagpapakawala ng jab, 1-2 combination. May pabugsong sugod ito na kung saan nagpapakawala ng mga combination din na kung saan delikado pag kayo na makapagpatama o magugulat ka. Defensive style ito mga lods, back pedal, moving around sa kanyang katunggali, siyempre weaving, ganyan. Nagpapakawala ng mga counter. Malimit din ito na lumalaban sa brawlan o tututong na bakbakan. May counter punching style din ang boxingero ito. Makamay, masipag ito kung bubabato ng suntok. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas din sa depensa ito na kung saan delikadong ma-counter. Oo, hindi ganong mahigpit sa depensa si Jonathan Rodriguez. Ngayon, sa panig naman ng kampiyon na si Kusita Tanaka. As a pro boxer, may impresibong kartada si Tanaka na 20 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 1 talo na. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-1 talo, knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon may edad dito na 29 anyos at ang height 5 foot and 4.5 inches, reach 64.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 55%. Last fight, February 24, 2024, nakasagupa nito si Christian Bagasigua. Noong saan, sa bakbakan nila, nakataya ang bakanting WBO. Panalo ba yun na namas decision si Kusita Tanaka. At hindi po basta-basta si Bagasigua, mga lods. Dating Mexican Olympian, hindi ako nagkakamali yan. Experience ni Kusita Tanaka, nag-world champion sa minimum weight division, light flyweight division, at sa super flyweight division. Sa mga daling salita, 4 division world champion na itong si Kusita Tanaka. At ang unang nakatalo nito mga lods ay si Kazuto Ayuka. Minsan nag-world title challenger itong si Kusita Tanaka sa super flyweight division. Nakasagupa niya si Kazuto Ayuka, isang technical fighter. Talo by 8 round technical knockout itong si
Kusi Tanaka, mga lods. Ganun pa man, nag-comeback fight po ito na kung saan nagsunod-sunod ang kanyang pagkapanalo at yun na nga, hanggang sa dumating ang malaking pagkakataon, oportunidad na magiging isang world champion siya ulit matapos yung talunin nga itong si Christian Bakasigwa. Ang mga matitindi na kalaban ni Kusi Tanaka, siyempre, Kazuto Ayuka, Shu Ishida, Angel Acosta, at siyempre, itong si Christian Bakasigwa. Skills nitong si Kusi Tanaka, all-around boxer. Pag sinabi natin all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon ito. Pwede siyang pressure water style, pwede siyang defensive style, na kung saan counter punching, maganda ang upinsa at dipinsa nitong si Kusi Tanaka. Natauhan ito matapos matikim ng knockout kay Kazuto Ayuka, mga lods. Naging magalaw, na kung saan may kakayahan ito sa pagpapatili sa kanyang distansya, sa kanyang makatunggali. May husay din sa puntusan. At siyempre, mga lods, footwork, head movement, yun nga, pagpapanatili sa kanyang distansya, sa kanyang makakalaban, in and out, side to side movement. Napakamagalaw na boksingero nitong si Kusi Tanaka. Taglay nito ang liksi, hand speed, siyempre power, timing, at accuracy. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Parehong may tinaybayan sa dalaw maglalaban. Ngayon, rank 12 at kasalukuyang world champion si Kusi Tanaka. So, medyo malayo, mga lods, kung inyong papansinin. Rank 12, malayo. Ngayon, dadako tayo sa physical appearance. Height. So, half inch ang diferensya. Mas matangkad si Jonathan Rodriguez. Sa reach, 2 inches ang diferensya. Lamang si Rodriguez. Sa power, lamang pa rin si Rodriguez. 68% ang knockout ratio ni Rodriguez. 55% ang knockout ratio ni Kusi Tanaka. Activity. Mga lods, inactive si Jonathan Rodriguez. 1 taon po na hindi ito napapalaban. Last fight kasi nito, July 7. Oo, so 1 taon na hindi siya napapalaban. Delikado, baka pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Also, maliit lang ang chance na pinasok ito sa ring rust, which is 1 taon lang din naman na hindi ito napapalaban. Pero may posibilidad pa rin. Kasi pagka pinasok ng ring rust, mga lods, apektado ang power, galawan at stamina ng isang atleta. So ngayon sa eksperyensya, minsan ang naging world title challenger si Jonathan Rodriguez. Si Kusi Tanaka naman, 4 division world champion. So lamang po sa karanasan si Kusi Tanaka. Pero hindi na rin po pwedeng sabihin natin na napag-iiwanan si Jonathan Rodriguez dahil nag-world title challenger ito kay Jerwin Angahas. Alam naman natin na hindi po basta-basta boksingero si Jerwin Angahas. At syempre, idagdag pa natin si Porcuta, si Gonzales, kung saan mga dating world title challenger na tinalo yan ni Jonathan Rodriguez except kay Jerwin Angahas. So, ngayon mga lods, sa skills naman tayo. Boxer puncher kontra all-around boxer. So may kalamangan po ang all-around boxer. Bakit? Halos lahat ng galawan mayroon. At syempre mga lods, may husay pagdating po sa tinikalan na laban. Ganun pa man, dito po sa skills, nakadepende pa rin po yan sa diskarte ng magkabilang panig. Maaring mangingibabaw ang pagka-agresibo, ang pagka-pressure butter ni Jonathan Rodriguez, or mangingibabaw ang pagkamagalaw ni Kusi Tanaka na kung saan magawa niyang may outbox naman si Jonathan Rodriguez. Ganyan. So dito, sino Yamado? Yamado po si Kusi Tanaka. Siya ang kampiyon. Sa height, reach, hindi naman gaanong kalayuan, which is 2 inches lang din naman. Sa reach, sa height, half inch lang. Sa power, medyo malayo, 55% ang outrage ni Tanaka at 68% ang outrage ni Jonathan Gonzales. So lamang si Gonzales sa power talaga dyan. Kaya nga, sa comparison natin, 55-45. 55 para sa panig ng kampiyon, 45 para sa panig naman ni Jonathan Rodriguez. Ganun lang sila kadikit, mga lods. Halos 50-50 nga lang. Pero 45-55 dahil kampiyon si Kusi Tanaka, sa kanya pagaganapin ang laban, at siyempre may laban sa lahat ng aspeto din si Kusi Tanaka. Kaya 55-45 mga lods. Okay. Ngayon, dadako na tayo sa team prediction sa laban. Official prediction ko po, Kusi Tanaka by unanimous decision or split decision. Siyempre, di maiwasan na kayo po ay magtatanong. May kakayahan ba si Tanaka na i-knockout si Jonathan Rodriguez? Mga lods, may posibilidad. Oo, kahit nasabihin natin may kunat si Jonathan Rodriguez, may posibilidad dahil may power kahit paano naman itong si Kusi Tanaka. Saan kaya posibleng may kahinaan si Jonathan Rodriguez? Sa tingin ko katawan. Kasi binira na ito ng binira ni Jerwin Angahas sa mukha eh. Kaya eh. Although napabagsak siya pero nakarecover agad. Kaya may laban, may tibay. Kaya yun nga, ang pinaka-official prediction ko nga po ay
unanimous decision sa panig ni Tanaka. Pero this is boxing, anything could happen. So, ibig sabihin, maraming pwede mangyayari dyan na maaring taliwas sa aking pinaka-prediction sa laban, which is makuha nga ni Jose Tanaka ang panalo by knockout. Hindi po yan na nakapagtataka o kagulat-gulat dahil may power din kahit paano ang Japanese fighter. Ngayon sa panig naman ni Jonathan Rodriguez, mga Lods, tandaan natin 55-45 lang. So ibig sabihin may chance din itong manalo by knockout. Jonathan Rodriguez by knockout dahil yun dapat ang kanyang gagawin dito sa laban dahil challenger siya at ikalawa, dayo din po siya. Dahil kung magkaroon lang ito ng close fight ticket sa scorecard, eh malaki ang posibilidad na doon i-award yan sa, alam nyo na, sa taga doon. Oo. Pwede madadali si Jonathan Rodriguez dyan sa hometown decision, favoritism, ganyan. So, kailangan magtrabaho ng husto ni Jonathan Rodriguez. At kailangan na talaga niyang in-knock out si Jose Tanaka para makapiyo sa panalo. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Rodriguez sa pamamagitan po ng puntusan? Gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, pagka-pressure partner, kanyang power, posible niyang may dominaan laban, pero matindi-tinding trabaho yan sa panig ni Jonathan Rodriguez. Bakit? Dayo kasi siya. Kailangan niyang mangumbinsi ng mga hurado. May kakayahan? Oo, may kakayahan po talaga itong si Jonathan Rodriguez na mangumbinsi ng hurado dahil napaka-agresibo at power, masipag talaga bumato na suntok. Pero tandaan natin na taglay naman ni Jose Tanaka ang hand speed, liksi na galawan, footwork na kung saan napakamagalaw ng boksingerong ito. At siyempre hindi naman po ibig sabihin noon na lamang sa power si Jonathan Rodriguez ay hindi naman power puncher si Jose Tanaka. Siyempre may power, 55% ang outrace yun ito mga Lods. Kaya matinding laban po ito. At siyempre malaking pagsubok ito kay Jose Tanaka ang mapapalaban kay Jonathan Rodriguez dahil hindi po bastang boksingero, isang talentadong boksingero po ang Mexicano. Although pareho silang talentado, siyempre, pero di po talaga dapat pagkumpiyansaan itong si Jonathan Rodriguez. Kasi nakita ko ang galawan nito, hindi po ito talaga basta-basta. Hindi yan kagulat-gulat kung manalo. Sabi ko nga, dahil nga, taglay ang power, siyempre, may skills, at isa pa yung kunat nito. May kunat po, may tibay. Eh, si Jose Tanaka, wala bang tibay? May tibay din naman. Pero yun nga, nakatikim na ito ng knockout sa mga kami ni Kazuto Yuka. Ano ang tibay ni Jose Tanaka? Matibay ang kanyang determinasyon na makabalik po as a world champion. Yun po yun. Kaya abangan natin, magandang labanan ito. Hanggang dito na lamang. Ito pa ng Sports PH. Maraming salamat po.